Amen. Magandang umaga po sa ating lahat. Salamat po sa kanta na binigay po sa atin. I love living in Jesus. So, salamat sa Panginoon sa ano po na yan. Mga kapatid, tayo po ay magpapatuloy po sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos. And by this time, I will be mag-try ko po na maging short lang kasi meron po tayong communion po mga kapatid. And we'll be going to study about work out your own salvation in this passage of the scriptures in Philippians chapter number 2, verse number 12 and verse number 13. Amen. Nakita niyo na po mga kapatid? Kung nakita niyo na po, tayo muna tayong lahat at basahin ko muna sa inyo itong dalawang verse na to. Or much better na sabay po nating basahin. Sabay-sabay tayo. Total na, dalawang verse na naman siya. Okay? All together, ready, begin. Wherefore, my beloved, as ye have always obeyed, not as in my presence only, but now much more in my absence, work out your own salvation with fear and trembling. For it is God which worketh in you, both to will and to do of His good pleasures. Tayo po'y manalangin, dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Salamat Panginoon sa aras na to, Panginoon, na pinagkaloob niyo po sa amin. Salamat, O Diyos, sa kabutihan niyo po sa amin. Lord, I pray, Panginoon, na makita po namin itong verse na to. At Lord, maging clear po sa amin itong verse na to, Panginoon, sa aming pong pagbubulayan ngayong umaga pong ito. Pagpalain niyo po yung bawat isa po sa amin, Panginoon. Gamitin niyo po ako bilang isang instrumento na maging daluyan ng pagpapala na nanggaling po sa inyong salita. Maraming salamat, Panginoon, sapagkat ang aming kaligtasan ay hindi naaayon sa aming gawa. Bagkus, Panginoon, ito po ay nakaayon sa ginawa ng Panginoong Hesus doon sa krus ng Kalbaryo, na siya ay namatay, nilibing at muling nabuhay para sa aming pong katuwiran sa inyo pong harapan. Sa pangalan ni Hesus, namin tagapagligtas. Amen at amen. Pwede na po tayong maupo. And muli, magandang umaga po sa atin. And salamat sa Diyos sa pagpapala na meron tayong mga kapatid. Unang linggo ng taong 2026. Tama? Amen. So, salamat sa Diyos sa bagay po na yan mga kapatid. And parang imagine mo, parang kailan lang, no? Tapos mamaya-maya, parang kailan lang din, patapos na naman yun. Patapos na naman yung taon. But mga kapatid, I hope that makita po natin ito ngayon, itong text po natin ngayon po mga kapatid, in Philippians chapter number 2, verse number 12 and verse number 13, that wherefore, my beloved, as ye have always obeyed, not as in my presence only, but now much more in my absence, work out your own salvation with fear and trembling. Now, makita po natin dyan mga kapatid, regarding of the word of work out your own salvation, mga kapatid, after po mga kapatid, matapos po ni Apostol Pablo na pag-usapan ang isa sa po sa pinaka matinding theological and doctrinal discourse mga kapatid sa pamagitan po sa about po sa Panginoon, sa person and the deity ng Panginoong Jesus in this previous verses po mga kapatid, in relate sa kanya pong humility and exaltation po. And yun po yung pinag-usapan natin nakaraan in regards of that Christ was exalted at yung result po ng kanyang pag-exalt po sa kanya, and of course yung humility po na kung ano pong meron ng Panginoong Jesus. So mga kapatid, now Paul, pinag-usapan niya man dito itong bagay, nandito po tayo sa lupa, regarding of mga bagay na kailangan na ano yung kailangan po nating gawin po mga kapatid. And of course, we know that this text was applied to Philippians po mga kapatid. At kung paano po nila palaging ino-obey si Apostle Pablo, hindi lang doon po na pagka-present si Paul, kundi even though in absence po mga kapatid. Kasi mga kapatid, the truth about that is, it's easy to obey, it's easy to be good, na maging mabuti po tayong Kristiyano kapag, let's say in this time that nasa presensya po tayo ng pastor,
na nandito po sa church, syempre mas madaling gawin yung tama at nag-obey po sa kung ano po yung mga bagay na sinasabi po ng salita ng Diyos. But the prayer of Paul is that, nakita niyo po mga kapatid, but now much more in my absence. Now the Philippians, mga kapatid, not only that they have obeyed Apostle Paul, the instruction of Apostle Paul is given to them in everything po mga kapatid, pero mga kapatid, ang isa pong bagay na nangyari is mas nagrabe yung kanilang obedience nung wala si Paul. So meaning mga kapatid, in our time, sa panahon po natin ngayon, dapat po nating maintindihan din na dapat hindi lang po tayo nag-obey pag dito tayo sa church regarding of kung ano man yung instruction na binigay ng Panginoon sa atin in regards of your life as a Christian. Much more na dapat tayo po ay nag-obey sa instruction ng salita ng Diyos kapag wala po tayo dito sa church. Amen? Kaya nga mga kapatid, sinabi niya dyan na work out your own salvation with fear and trembling. So merong pagkatakot at nanginginig sa takot or something like that po mga kapatid. So mga kapatid, Philippians, makita natin dito that Philippians has a good attitude in response to Apostle Paul, which gave them instruction in regards of the mystery program. And he had received na yung mystery program po mga kapatid na kanya pong natanggap o tinanggap sa ating pong Panginoong Jesus po mga kapatid. Now mga kapatid, kung iisipin po natin yung word po na yan, na yung work out your own salvation, ito pong word na yan or phrase po na yan is ginagamit po yan or ginagamit. It was abused mga kapatid. Dahil karamihan po ng mga denominations, ginagamit po yung passage po na to, itong passage na to sa scriptures po mga kapatid, ng out of context. Just mga kapatid, to prove, now I will say this, sa kanila pong sariling kasinungalingan, sa paniniwala po na ang kaligtasan sa kung ano po yung kasinungalingan sa panahon po natin ngayon, kung ano po yung kaligtasan na kanilang pinaniniwalaan. So kanila, ang paniniwala nila mga kapatid that of course the works or the salvation is by works, they were gonna pull this verse out, but out of context. Kukunin nila yung verse na yan para i-prove sa mga tao sa kanila, and even maybe sa inyo po mga kapatid, pag nagkaroon po kayo ng pagkakataon na mag-usap, tignan mo, yung ating kaligtasan is kailangan mong i-work out. Pero mga kapatid, they take this verse, they take this phrase in out of context. Nanatili lang po sila sa ganyan. Sabi mo, tignan mo nga, kailangan mong gumawa. At kailangan sa paggawa mo sa Panginoon, kailangan meron kang takot at nanginginig pa. But mga kapatid, again, this verse was totally abused. Kasi nga, pinoprove yung kanilang kasinungalingan parating po sa kaligtasan. And we know, mga kapatid, that what they believe in Old Testament, in salvation po mga kapatid, in this present dispensation po mga kapatid, is all about salvation is by works. At alam po natin yan because we've been discussing a lot of things regarding po sa ating pong kaligtasan kung saan ba talaga siya. We are studying in the book of Romans po mga kapatid, and na-prove po natin sa Romans sa ating pong Friday prayer meeting that the grace, the justification, you cannot earn that sa pamamagitan po ng paggawa or pagpatuloy na paggawa para ikaw ay manatiling ligtas po mga kapatid. Na mga kapatid, ang ginawa po nila is they are applying Old Testament passages in regards of works-based salvation at kinokonek po mga kapatid sa mga passages na katulad po ng ganito para po sabihin talaga nila na talagang mayroon pong gawa ang kaligtasan. Tandaan po natin mga kapatid that our salvation needs work. Even in time, sa panahon po natin ngayon. Pero mga kapatid, we have to understand, sa panahon po natin ngayon, in this present dispensation po mga kapatid, hindi po ni-require ng Panginoon yung ating works. Ang ni-require ng Panginoon na works is yung works ng Panginoong Jesus doon po sa krus ng Kalbaryo.
So meaning to say mga kapatid, that even in our time today, salvation is by works as well. Faith and works as well. Kaya lang mga kapatid, kailangan po nating intindihin na yung works doon sa nakakakibat sa kaligtasan po ng panahon po natin ngayon is hindi po natin gawa. Kundi yung ginawa ng Panginoong Jesus doon po sa cross ng Kalbaryo po mga kapatid. And so, ang ginawa po nila is that yung passage po na to is kinoconnect po nila ito pong as the proof of their own understanding at hindi po mai-consider po mga kapatid about the different ages na nangyayari po mga kapatid na mayroon pong dealings yung Panginoon in different ages po mga kapatid. And so was some fellow Baptists po mga kapatid, that they don't believe on a different dealings of God in different dispensation. Sinasabi nila that there is only one gospel throughout all the ages. Pero mga kapatid, kung iisipin mo talaga is God deals them differently. Magkakaiba po yung pag-deal ng Panginoon po mga kapatid. Now, this verse has been terribly or grabe mga kapatid ng paggamit at pag-abuse just to teach them, to teach the people na ang isang tao dapat talagang mag-work para po maligtas. So ito po yung kanilang mga mga kapatid, and we have to understand these things. Kasi mga kapatid, kung hindi po natin ito maintindihan kung paano po gawin yan mga kapatid, kung paano po intindihin yung verse na yan, baka mga kapatid, parating po ng panahon na meron kang kasama, kaibigan, na biglang sinabi sa iyo itong verse na to. At mga kapatid, hindi mo siya kayang ma-explain. At ikaw, mangyari niyan mga kapatid, is mag-agree ka na lang din sa kanila kasi nakita mo nga naman talaga. Work out your own salvation. So since, kumbaga parang hindi natin talaga totally naintindihan po mga kapatid, then ano po mangyayari sa atin? Pwede po tayong masway. Kaya nga mga kapatid, in Ephesians chapter number 4, verse number 11, the Bible says there, and He gave some apostles, and some prophets, and some evangelists, and some pastors, and some teachers, for the perfecting of the saints, for the work of the ministry, for the edifying of the body of Christ, till we all come in the unity of faith and the knowledge of the Son of God, unto a perfect man, unto the measure of the stature of the fullness of Christ. For what reason? One reason, that we henceforth be no more children. Para hindi po tayo manatiling bata, mga kapatid. Mga minamahal. Ang sinabi niya na tossed to and fro and carried about with every wind of doctrine by the sleight of man, by cunning craftiness, whereby, what? They lie and wait to deceive. So, ganyan po yung mga kapatid yung mangyayari po sa atin kapag tayo po ay hindi po magbibigay ng atensyon sa mga bagay, sa mga passages na kailangan po nating maintindihan. Nakakalungkot yan mga kapatid. Kasi bakit, mapapansin natin, bakit maraming nadadala sa iba? Bakit maraming nadadala sa mga bagay na, nandito ka na sa katotohanan, katulad sa Galatians. Pero bakit nadala pa din? Kasi nga mga kapatid, we don't understand. But the Bible says, but speaking the truth in love may grow up him in all things, which is the head, even Christ, from whom, verse number 16, from whom the whole body, fitly joined together and compacted by that which every joint supplieth, according to the effectual working in the measure of every part, maketh increase of the body unto the edifying of itself in love. Kaya mga kapatid, hindi po dapat tayo manatiling bata. Na kung ano po yung maririnig natin, doon tayo. Kung ano pong maririnig natin, dyan tayo. No? Makikita naman natin yung mga kapatid sa kung pag-uusapan yung politika, kung sino yung malakas magbigay, doon yung tao. Pag sinabing, merong dito, doon din. Yung kabilang partido na sabi, maraming bigayan doon bigas, ganito ganyan, doon din. So mga kapatid, ganyan po yung toss to and fro. Ikaw mismo, wala kang sariling paninindigan. Ang dali mong masway sa mga bagay, mga kapatid. Now, mga kapatid, isa sa Kristiyano, ganun din po yan, mga kapatid.
kapag dito magaling magsalita at nababanggit ng ganito, sinasabi sa iyo na ganyan, punta rin doon. Lalo pa mga kapatid, ang mga tao, madali po silang pumunta sa iyo kapag meron kang ibinibigay. Tama? At yan talaga mga kapatid, ang isang bagay para lang manatili yung tao sa kanila. Hindi mananatili yung tao mga kapatid. Remember this thing, nahihirapan manatili ang isang tao sa simbahan dahil tinuturo ang katotohanan. Mga kapatid, pag kayo hindi lumago, pag meron na sabi, bigyan namin kayo ng ganito, bigyan ka namin ng sasakyan, hanap buhay, dito ka lang magsimba. Mga kapatid, it's easy for us to be swayed to that. Kasi mga kapatid, meron tayong personal na pangangailangan. Amen? So mga kapatid, huwag po nating hayaan na madala po tayo ng itong mga tao na ito, mga kapatid, that they were wait and lie to deceive. Amen? Mga kapatid, salamat sa Diyos na tayo po dito is that we only give what was written in the Word of God. And this is more of the things na binibigay po ng iba. Sige, dito ka magsimba ka sa amin dito, bigyan kita ng allowance. Magsimba ka dito, kada linggo, meron kang bigas. Meron kang grocery. Dito mga kapatid, the only thing that we can give is the Word of God. Amen? And it's far more better than all of those things po mga kapatid. Na maintindihan po natin yung bagay na dapat nating maintindihan sa salita ng Diyos. And mga kapatid, we all know that salvation by grace through faith in the finished work of Jesus Christ is the salvation in this present dispensation po mga kapatid. Kaya mga kapatid, sa panahon po na to sa ating pong text mga kapatid, kailangan po nating ma-apply ang rightly dividing the Word of God kasi ito po ay isang importante sa ating pong pag-aaral. Dahil nga mga kapatid, imagine mo yung ating pong pag-uusapan ngayon is work out your own salvation. Now mga kapatid, if you don't understand these things, ang iisipin mo talaga, ikaw talaga mag-workout ng kaligtasan mo. Amen? Na hanggang ngayon, wino-workout mo siya, kaya pa nagkamali ka, anong gagawin ng isang tao pa nagkakamali? Hihingi ng tawad, tatanggapin ulit. So paghingi ng tawad, tinanggap ulit ng Diyos, anong mangyayari? Okay ka na naman. So pagdating mo, paglabas mo, patay, nakakita ka ng kasalanan, nakakagawa ka na naman ng kasalanan. Ano mangyayari mga kapatid? Lord, patawarin mo ko sa aking kasalanan, tinatanggap kita ulit bilang sarili kong tagapagligtas. Mga kapatid, hanggang kailan mo titigilan yung bagay na ganyan? Amen? If we understand things that if you got saved by the finished work of Jesus Christ, then you don't need to do that. Because mga kapatid, naintindihan mo na napatawad na tayo ng Diyos. And we understand that all of our sins is forgiven. Amen? Kaya mga kapatid, when He says there that to work out your own salvation, it is not something that nawala ka, kundi kung ano yung meron ka. Amen? Pag-uusapan natin mamaya mga kapatid. So mga kapatid, marami pong mga denominations na nag-fail to understand when the Bible says, work out your own salvation with fear and trembling. Imagine mga kapatid, just imagine these things. How can you work out something that you don't have? No, parang paano mo i-work out ang isang bagay na wala ka naman? Pwede ba yon, mga kapatid? Na mag-workout ka ng isang bagay na wala ka? Parang hindi naman talaga, kumbaga parang, halimbawa, ganito mga kapatid. Ang tao, ang lalaki, ang mga tao, kaya na pumupunta ng gym. Kaya pupunta ng gym, di ba? Kaya sila nag-gym. Bakit? Ano yung pinapalaki nila? Ulo? Muscle, di ba? Bakit? Wala ka bang muscle para mag-workout ka doon? Pumunta ka ba ng gym kasi gusto mo magka-muscle? O kahit hindi ka mag-workout, may muscle ka? Tandaan po natin mga kapatid, ang atin pong body is full of muscles. So mga kapatid, Brad, bakit ka pupunta ng gym? Wala kasi akong muscle eh. Kailangan kong i-workout para magkaroon ako ng muscle. Mga kapatid, itong katawan na to, kahit mataba to mga kapatid, may muscle yan sa loob. Tinakpan ko lang ng taba ko para hindi halata yung abs ko. Kasi siyempre, pag nilabas ko yung abs ko, di medyo nakakahiya.
Kaya ngayon, ang ginawa ko, tinakpan ko ng taba yung abs ko. Pero mga kapatid, basically, ang tao meron talaga yung abs. Tama? At wino-workout yan ng mga tao, mga kapatid, para lumabas, para talagang maging makita. So mga kapatid, imagine mo mga kapatid, ikaw, ang isang tao na hindi ligtas. How can he work out his own salvation? Nakukuha niyo na yung connection po mga kapatid? Paano mag-work yung isang tao na hindi naman ligtas? Sino ba dapat yung mag-workout? Yung hindi ligtas para maligtas o yung ligtas kasi ligtas na siya? Yung ligtas na kasi nga mga kapatid, you have your salvation already. Amen? So that's mga kapatid, imagine ang isang tao, paano mo i-workout ang isang bagay na wala ka? At kung ikaw ay patay at lost spiritually. Amen? Kaya mga kapatid, these things is not for your salvation na ikaw ay manatiling o maka-obtain ka ng kaligtasan. Mga kapatid, kung babasahin natin yung Ephesians chapter number 2, verse number 1, sabi ng Bible dyan mga kapatid, and you hath he quickened. Oh, ikaw, binuhay ka. Anong sabi dyan? Who were dead in trespasses and sins. So mga kapatid, kung hindi ka ligtas, paano ka mag-work out ng iyong kaligtasan, ay patay ka naman. You are dead. We are dead in trespasses and sins. Amen? Verse number 5. Even when we were dead in sins, hath quickened us together with Christ, by grace ye are saved, and hath raised us up together, and made us sit together in heavenly places in Christ Jesus. So mga kapatid, I hope na nakikita nyo na po yung connection. That you're going to work out something because you have it already. Mag-work out ka kasi meron ka. Hindi ka mag-work out para magkaroon ka. Amen? And another one is Romans chapter number 4, verse number 17, hanggang pababa, hanggang 25. Ito mga kapatid, we are trying to prove na before we got saved, we are dead. Now, verse number 17, the Bible says, mga kapatid, as it is written, I have made thee a father of many nations, before him whom he believed, even God, who quickeneth the dead, and calleth those things which be not as though they were, who against hope believe in hope that he might become the father of many nations. According to that which was spoken, so shall thy seed be. And being not weak in the faith, he considered not his own body now dead, when he was about 100 years old, neither yet the deadness of Sarah's womb. He staggered not at the promise of God through the unbelief, but was strong in faith, giving glory to God, and being fully persuaded that what he had promised, he was able also to perform. And therefore it was imputed to him for righteousness. Now it was not written for his sake alone that it was imputed to him, but for us also, to whom it shall be imputed if we believe on him that raised up Jesus our Lord from the dead, who was delivered for our offenses and was raised again for our justification. Yung binasa natin yung mga kapatid, makikita mo na nung ikaw ay naligtas, hindi ikaw yung nag-workout. Amen? Nung yung ikaw po ay hindi pa ligtas, something, work it out for you. Because mga kapatid, meron pong namatay doon sa krus ng Kalbaryo para po sa ating kasalanan. Nilibing at muling nabuhay. At yung bagay na yan mga kapatid, yung ginawa ng Panginoong Hesus na yan mga kapatid, siya po yung gumawa para tayo po ay makapag-obtain o magkaroon ng kaligtasan. At nung nagkaroon ka na ng kaligtasan, then sabi ng Bible, work out your own salvation with fear and trembling. Amen? Another verse from mga kapatid, Colossians chapter number 2, verse number 13. Colossians chapter number 2, verse number 13, the Bible says, and you being dead in your sins and the uncircumcision of your flesh. So makita mo mga kapatid, tayo bilang patay sa ating kasalanan. So kung ikaw, imagine mo ito mga kapatid and the uncircumcision of your flesh. So kung yan pa lang tayo mga kapatid, paano tayo mag-workout ng ating kaligtasan? Patay tayo sa ating kasalanan at hindi pa na-uncircumcision pa yung flesh po natin.
At ang sabi niyan, hath He quickened together with Him, having forgiven you all trespasses, blotting out the handwriting of ordinances that was against us, which was contrary to us, and took it out of the way, nailing it to His cross. Kaya mga kapatid, it's very impossible to work out your own salvation sa panahon po natin ngayon. Bakit po mga kapatid? Dahil po meron pong gumawa niyan para po sa atin. Kaya kung pipilitin ng isang tao na gumawa ng kabutihan, sundin po yung mga utos ng Diyos doon sa Old Testament po mga kapatid. Sundin po na hindi mo kainin yung mga bagay niyan, ito lang yung kainin mo. Sundin mo yung araw ng pagsamba sa kanilang mga kapatid. Hindi po yan mangyayari sa panahon ngayon para po ikaw ay maligtas. Kasi mga kapatid, imagine mo ngayon, if we are dead in sins, how can you connect yourselves to God? Paano tayo makukonect sa sarili natin sa Panginoon? And if we're going to read in 1 Corinthians chapter number 2, verse number 14, dito po natin makikita that you cannot work out something na magkaroon ka po mga kapatid. Anong sabi ng verse number 14? But the natural man receiveth not the things of the Spirit of God, for they are, what? Foolishness unto him. Neither can he know them because they are spiritually discerned. Kaya mga kapatid, imagine mo, paano mo workout? Wala ka naman. Ay kung babasa, ituloy natin mga kapatid dito sa Ephesians chapter 2, verse number 1. Para makita natin mga kapatid yung mga kaibahan. Ephesians 2 verse number 2. Sabi dyan, wherein in time past you walk according to the course of this world. Now mga kapatid, yung time past po na yan mga kapatid, this is who we are bago po tayo naligtas. Amen? Nung hindi ka paligtas, ang sabi ng Bible, you walk according to the course of this world. Pastor, bago ko naligtas, ang bait-bait ko eh. Masunurin ako sa aking magulang. Wala akong bisyo, hindi ako nakikipag-away sa school, ang bait ko, dire-diretso lang ako. Pero mga kapatid, ang sabi ng Bible, nung time pass mo, nung hindi ka paligtas, nung wala ka pang kaligtasan, ano ka? You walk according to the course of this world. According to the prince of the power of the air. The Spirit, tingnan niyo mga kapatid, the Spirit that now worketh in the children of disobedience. I want you to mark that thing. The Spirit that now worketh in the children of disobedience. So mga kapatid, bago tayong maligtas, bago ka naligtas, kahit gaano ka pa masunurin, kahit gaano ka pa kabait mga kapatid, ang reality at ang katotohanan is that ang nagwo-work po sa atin is yung Spirit, the prince of the power of the air. That's the one na nagwo-work sa children of disobedience, mga kapatid. Paano ka naging children of disobedience? Ang mga children of disobedience yung hindi po naniniwala na si Jesus namatay para sa kanyang kasalanan, nilibing at muling nabuhay. Amen? At ang sabi niya verse number 3, among whom also we all had our conversation in the time past, in the last of our flesh, fulfilling the desires of the flesh and of the mind, and whereby nature the children of wrath, even as others. Mga kapatid, ito po tayo. Bago po tayo naligtas, mga kapatid. Our conversation is in the lust of our flesh, fulfilling the desires of the flesh and of the mind, and whereby nature, children of wrath, even as others. Kaya mga kapatid, how can you work something na hindi talaga mag-work out? Bakit? We are dead spiritually. The natural man receiveth not the things of God. So nakukuha niyo po ba mga kapatid? This is something that a lot of denominations who failed to understand. Because ang tingin nila sa verse in Philippians chapter number 2 is that when they says work out your own salvation with fear and trembling,
Ang take nila dyan mga kapatid is to obtain salvation. This verse commands us to what? To work salvation out. The passage of scriptures is addressed mga kapatid sa mga believers. Amen? Nakita naman natin kagad eh. Kung babalik, iyan mo yung pinaka-scriptures mga kapatid, since Philippians chapter number 2, he's talking to the believers. Amen? We talk about regarding of Jesus Christ, His deity, and how God exalted Him. Tapos parating ng verse 1, tingin mo, biglang nag-change ng address into unbelievers na hindi paligtas, na ang sinasabi niya, wherefore my beloved, as ye have always obeyed, not in my presence only. So imagine mo mga kapatid, yung mga pinupuntahan ni Apostle Pablo. Amen? Kaya mga kapatid, if you are saved, you have to work it out. You have to work out your own salvation with fear and trembling po mga kapatid. So the passage of the scriptures is addressed to the believers dahil po mga kapatid, di sila po ay ligtas na sa pamamagitan ng ginawa ng Panginoong Hesus doon sa krus ng Kalbaryo. Now mga kapatid, in verse number 13, it makes it clear for everything. Yan yung mga kapatid. For it is God which worketh in you both to will and to do of His good pleasures. Yung binasa natin kanina, sino yung hindi ka paligtas, sino yung nag-work out sa'yo? The spirit, the prince of the power of the air. The spirit that worketh in the children of disobedience. Now, you have to compare that mga kapatid. If who was working in our life. Amen? But the moment you got saved, it is God who will work, which worketh in you. Both to will and to do of His good pleasures. Pero pastor, bakit yung ibang mga Kristiyano? Iba yung ginagawa nila. They've been devoured po mga kapatid. Kaya mga kapatid, you have to work it out. Para hindi ka po basta-basta madala ng mga bagay na sa iyong buhay. So bakit hindi ako lumalago? Baka hindi Panginoon yung nag-work sa iyong buhay mo. Na supposed to be, ang Diyos talaga dapat yung nag-work sa atin kasi we have the Holy Spirit already. Amen? We are saved already. Pero bakit hindi tayo lumalago? You have to check it. Hindi makapag-penetrate ang Holy Ghost sa ating buhay kasi nga, you let the sins of this world, wini-welcome mo yung mga bagay na ganun mga kapatid. Amen? Now, babalik ka sa verse number 12. Work out your own salvation with fear and trembling. Amen? Kung ang devil nga, ganun din naman di ba? They also have fear and trembling in the name of God, with God. So, mga kapatid, when it comes to God, who works out our own salvation, it should be with fear and trembling. Kaya ang nangyayari nga ngayon mga kapatid, nagtatago-tago ka sa pastor, nagtatago-tago ka sa mga elders, sa mga kaibigan mo, hindi mo naisip, kitang-kita ka naman ng Diyos. So meaning, you don't have fear. Because kahit ginagawa mo siya, pag may nakatingin sa'yo. Pero pag wala na nakatingin sa'yo, pag may nakatingin sa'yo, hindi mo ginagawa. Okay ka lang. Pero pag wala na nakatingin sa'yo, wala ka ng takot. Meaning mga kapatid, we are being showy with the fellow believers that we have fear and trembling. Pero pag tayo na lang mag-isa sa buhay natin, amen? Nawawala yung takot natin sa Diyos. Kasi ginagawa mo na yung mga bagay na to eh. Kaya nga mga kapatid, sasabihin ko sa inyo, madaling gumawa ng bagay pag wala nakatingin. Ikaw na yan eh. So mga kapatid, you have to work it out. Amen? Let's work it out mga kapatid that we can have fear with fear and trembling po sa Panginoon. Because God is the one that worketh in you, in us, both to will and to do His good pleasure. Now mga kapatid, Paul in here is
commanding to be obedient to them sa verse number 12. And also mga kapatid, hindi lang po na nakikita sila but also dapat much more na hindi po sila nakikita. So mga kapatid, yung buhay po natin bilang isang Kristiyano, dapat mga kapatid, hindi lang po tayo dito lang okay. Dapat mas lalo tayong nag-obey, mas lalo tayong mas okay mga kapatid kapag what? Wala tayo sa fellowship. Kasi mga kapatid, whether we like it or not, what? Ano po mga kapatid? Whether we like it or not, gagawin at gagawin mo yung kasalanan na yan kapag hindi mo binabantayan yung sarili mo. Kaya mga kapatid, we have to understand that we need to always obey in the practical aspects mga kapatid sa araw-araw sa ating pong buhay bilang isang Kristiyano. Mga kapatid, salvation will keep a person from hell. But it will do the believers little benefit kung siya po ay, or siya o kung sino man ang ma-fail na mag-obey sa Bible and sa mga practicality mga kapatid sa pag-serve sa Panginoon sa araw-araw. Mga kapatid, imagine our life. Just think about our life na tinatago mo yung kasalanan sa buhay mo. Meaning, mga kapatid, it's not God who's working in us. Imagine your life that you're always weak when it comes to your struggles of sins. Nahirapan kang labanan yung kasalanan. And ang makakaano lang naman yung mga kapatid, ikaw lang naman eh. Wala namang iba. And I know you know some that they're struggling in sin. Does it affect their Christian life? Of course, mga kapatid. Do you want to grow as a Christian? Work out your own salvation with fear and trembling. Mga kapatid, in order for us to work it out, may isa kang pinakakailangan, ang salita ng Diyos. And the Word of God, you need to hear from that. Kailangan mong pag-aralan yan. At kailangan mo yang isabuhay. Whether and how yung edad mo mga kapatid. Bata ka pa, o matanda ka na, gawin po natin siya mga kapatid. And don't think about that we are just playing in here. We should know our limits when it comes to our life with our friends na unbeliever. Dapat alam mo yan mga kapatid, yung boundaries mo sa mga ganyang bagay. Dapat hindi ikaw yung na-influensyahan nila. Dapat ikaw yung mag-influensya. Napapansin niyo ba minsan mga kapatid, pag nagsalita ka pag nakapagsalita ka ng salita ng Diyos, minsan parang halimbawa, yung mga kaibigan mo umiinom. Minsan halos ayaw na nilang mag-inom. Parang ayaw na nilang ituloy. Bakit? Na-shaken sila mga kapatid. Nahihiya na silang mag-inom sa harap mo. Amen? Means that you have did something. Pero mga kapatid, kapag pagdating, niyayaya ka pa, tas ikaw okay naman. Later on, parang hindi ka na niyayaya. Upo ka na lang kagad, ganun ka na rin. Ganito na rin ginagawa. It's a struggle mga kapatid. You know, we should live in as much as possible po, as much as possible. I'm not saying talaga if we can live blameless. Na yung mga kaibigan po natin, mga kapatid, hindi po makakaturo ng something to us. There will be a time na sasabihan ka ng mga bagay na ganito, mga bagay na ganyan. Gagawa sila ng something na kwento sa'yo. Sana, hindi totoo. Amen? Kung sabihin man nila na, ganyan ka naman din, ganito ka naman din eh. At hindi ka affected kasi, mga kapatid, hindi siya totoo. Kasi madaling pong gumawa ng kwento ngayon, tama?
Madaling gumawa ng story ngayon mga kapatid. Ang mga tao ngayon, mga storyteller eh. Ang short niyan mga kapatid, mga gossiper. They can say something about bad about you. But I hope mga kapatid, when that thing happened to you, I hope na hindi siya totoo. Amen? If someone blame you about this, I hope and pray na hindi siya totoo. Kaya mga kapatid, you have to be careful. Work out your salvation with fear and trembling. Mas magkaroon ka ng takot mga kapatid sa Diyos pag mag-isa ka na lang. Para hindi mo magawa yung mga bagay na sisira sa iyong buhay bilang isang Kristiyano. Amen? Pag nasa school ka ba, majority ba na nasa school, Kristiyano? Majority ba ng teacher is believer? Pag nasa work ka ba, sure ka ba dyan na yung work nyo is majority ba niyan believers? Hindi mga kapatid. Minsan, ikaw lang yan eh. Minsan, iilan lang kayo na nandyan. So mga kapatid, kayang-kaya kang hilain kung hahayaan mo. Pero mga kapatid, kung mananatili ka na nakatungtong at i-stand mo yung salita ng Diyos mga kapatid. Amen? They will see it. They will see it. At kapag hindi ka nila makayang i-influence sa kanila, yan na yan mga kapatid. Gagawa na sila ng kwento about you. And I hope, paglabas ng kwento na yan, hindi siya totoo. Kahit matanggal ka sa trabaho, whatever it is, basta hindi siya totoo. Kasi mga kapatid, our final judge is God. Amen? I hope mga kapatid, we have learned something about today regarding of that matter, and I hope that when time will come na dumating mo sa punto ng buhay natin na binanggit yan sa iyo yung verse na yan na ito yung proof na ang salvation na may is kailangan mo i-work out, then you can explain it the way we explain it today. Amen? Let us pray. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Salamat Panginoon sa magang ito na pinagkaloob niyo po sa amin sa oras na ito, Panginoon. Salamat po sa inyong salita. Salamat, Panginoon, that we have proved again that the salvation is not by works, but it's only by your works, O God. And Lord, help us, O God, that we will work our own salvation with fear and trembling, O God, that we may live our Christian life a blessings to others. Bless us, O God, this morning. In Jesus' name I pray. Amen at amen.